Magandang hapon sa lahat ng mga viewers. And welcome back sa aking channel. Ang tagal-tagal kong hindi nakapag-upload. So, few years na rin. And now I found my new hobby. Actually, it's not my new hobby. Kasi it's my hobby since even before I came to New Zealand. Nagmamotor na ako nun. And naisipan ko lang na gumawa ng video kasi this motorbike will be sold soon. Binenta ko na siya. And the buyer will pick it up next week. Sadly. Because I really love the CB. Even before yung mga bike noon na CB 400 or yung Super 4. I love it so much. So yung CB 400 noon, yeah, love na love ko yun. Gusto ko magkaroon nun, but sadly, since wala naman akong ganong kalaking pera noon, I can't. And since ngayon na nasa New Zealand na ako and medyo afford ko na, wala naman ako makitang 400cc na CB. Very may ilan lang ang meron. So I bought a Ninja 400 before, but due to the weight, hindi ko siya nagustuhan. I mean in terms of weight class, na gusto ko yung mabigat-bigat, hindi yung magaan, kasi yung hangin dito is kakaiba. So unlike sa Pilipinas noon, mahirap habulin yung 100 or i-maintain yung 100 dito. You have to consistently drive above 80 to 100, kasi yun yung nasa speed limit nila rito. So pinenta ko, and then I bought the CB 650. So gusto ko yung pagkakaporma niya, especially itong kanyang exhaust na parang hinawing buhok. And then yung kanyang exhaust na parang ito yung base sa Honda CBR 1000 Fireblade noon. So bare stock, and this is LAMS approved, meaning learner's motorbike. Dito kagaya ng mga nirelease sa Pilipinas na 95 horsepower and nasa 63 something, or sorry, I'm not very familiar dun sa Newton meters of torque, pero yung horsepower nito is surely chinun down. Dami nang nirelease na mga motor. There's a new CB 650 and CBR 650, and they have the e-clutch. So dito yun yung huling modelo ng CB 650 na walang e-clutch. 5.6 I believe, kung tama ako. 5.6. Uy. Uy. 5.6. So 5.6. So, ayan. Single flat foot lang kasi bitin sa height eh. So, isang pa ako nakaangat. Pero manageable. Very manageable. So, tara, ride tayo before anything else. Kesa naman dito na tayo sa driveway ko, sinisilip lang natin yung motor. Let's go. Itong inline 4 ko.
So ito isa sa mga disadvantage ng ano ng may gloves, kasi hindi, you always have to remove it kapag magpapagas tayo ng pump to. So that's pump 2, 21 lang. Alrighty, easy. Wala na lang. So, yan. Literal na may miss ko tong bike na to. Ganda na yun. Ito ba to? Cellphone. Yun, nakuha ko rin. Yung mga disgusting na tao dito. Nagkut-kut pa dito ng sasakyan, no? Thermostat. Nag-overheat siguro. Dito pa nag-differential oil change. Spark plug, disgusting. Ganda-ganda na ng lugar eh, oh.
ko kay CB. Eh, malinis na siya. Kahapon, dugit-dugit ko. Kahit gusto ko siya i-keep, unfortunately, hindi naman ako ganun kayaman. So, if napapanood ka ngayon sa YouTube, i-like mo naman ako at i-subscribe. Baka sakaling yumaman din ako at susuportahan ko luho yung pagmumotor. So, who knows? Sayang, mayaman ako, giveaway lang natin to. Or I'll buy another bike, yun, i-giveaway ko kasi gusto ko talaga tong CB. Really relax, sporty, sarap pakinggan ng inline 4. Sarap pakinggan ng inline 4. Pero yun nga, one of the sa mga na-notice ko with CB is yung upuan niya. Kapag siguro mga ilang oras na ako nagra-ride, parang di na ako komportable. Usually like I tried like more than 2 hours straight. 1 hour okay pa, 2 hours I have to stop. Very simple yung dating eh. Yung tipong ang makisig kahit wala masyado mga accessory na ikabit. Usually mga kinabit ko dito para mga for protection lang, gaya nito, yung guard. Ito nga, usually pag naked wala talaga dapat ganyan eh. Pero I just like the look kasi parang baga, pag na-imagine ko yung mga pulis sa Pilipinas or yung mga nagmamotor no sa Japan during the 90s, maakas yung pagkakaganyan nila. Tatanda ko Kawasaki nun, merong shroud pa rito na bilog ang headlight and then para lang siyang paganon, parang hinawing hairstyle. So, isa sa mga reason kung bakit naiinis ako na let go ko yung aking CB. Una, konti lang yung mga technologies niya. Like, meron siya traction control. Traction control, that's it, ABS. Unlike yung mga modern bikes ngayon, ang daming mga kung ano-anong pinagkakabit sa mga electronics sila. Meron, I know advantage yung mga ganong technology sa motor, but personally I prefer yung mas simple na bike. Mostly riders input, throttle, brakes, body positioning during the lean. Kasi nga kaya nga ako nagmamotor, I just wanted to have an escape in reality na kaya minsan mahirap ang buhay. So, through bike, I find peace. But anyway, that's my only personal opinion. Tapos ngayon yung CB650R, meron ng e-clutch. So, parang magkakaroon siya nung ano bang ayoko sa new CB650R, yung ganito niya, hindi ko bet yung bagong air intake niya eh. Tapos yung headlight, gustong gusto ko yung bilog na headlight, hindi yung parang, hindi ko maintindihan ko shit, para siyang tubig na, para siyang bilog tapos hinatak mo pataas yung ulo. So I don't like it. Mas bet ko pa rin yung bilog na headlight. Ano pang ayoko sa bago 650R, yung taillight niya, ako, para sa akin okay lang yung taillight nito. Okay na okay. Kumbaga medyo malapad, which is, this is a naked street bike, meaning CB city bike.
city bike. So hindi ko magets kung anong inisip ng Honda, bakit nila gustong gawing super sporty. Like anong gusto mo i-compete? Where do you want to compete with the 650? Why do you want to make something na sporty if you already have the CBR? So they just want to make a sporty naked bike. Pero for me, personally, no offense sa iba na may CBR na bago, hindi ko lang talaga bet yung bagong tail. Maporma, pero kanya-kanya tayo ng attraction. So during my ownership with CB650R, wala akong naging problem. Really stable yung bike and daling gamitin. Even kahit nung unang hawak ko sa kanya, sobrang easy i-ride ng bike. Nakakapanibago lang kasi coming from Ninja 400, and then medyo feared yung bike. Sobrang tindi ng wind adjustment na dinanas ko sa CB650. But the very good thing about it, kahit daling ko siya sa open highway, daanan ako ng track, very stable yung bike, hindi masyadong nag-wiggle kasi nga mas mabigat siya. Anyway, side note sa mga taga North, New Zealand, biyahe naman kayo minsan dito sa Southland, then masyal tayo, ride tayo dito, kahit ako sa inyo may magandang sunset. At sa mga kababaeng ko sa Pilipinas na nagmamotor din, I hope one day makarating din kayo dito tapos ride tayo. So New Zealand is a really beautiful country. Talagang kung nature and travel ang gusto niyo, yung hindi naman masyadong wow factor, but I will say na maganda, malinis ang hangin, hindi kaya sa Metro Manila. Although, yun nga, may mga lacking din naman. Like, dito sa area ko, konti lang yung mga tindahan. So, kung mahilig ka mag-shopping, yun, medyo mahirap dito. So, magiging best friend mo online stores dito kasi madali lang naman yung deliver ng mga items. Anyway, I think this is gonna be almost the end of my video. Thank you for sticking out dito sa aking short video. Tribute to my CB na outgoing na sweet kasi I have to surrender the CB to the new owner. Thank you CB for all the memories. This owner mo taken care of mo pa. Thank you rin sa mga nanood. Thank you so much sa inyo, and sana i-like nyo ako. Maybe next time hindi na kapangit yung aking wind noise kasi nga somebody might mag-sponsor na ng mic. Thank you so much, and ride safe sa mga kababayan ko na nagmamotor din. If kayo taga dito sa New Zealand, join kayo sa New Zealand Pinoy Riders. Hopefully one day mamit ko kayo. Alright, ride safe.